Magandang umaga, Sir Van. Tawagin mo na lang ako sa pangalan na Caleb. Ibabahagi ko sa channel mo itong sarili kong karanasan. Itong ibabahagi kong karanasan, medyo bata pa ako noon. Kaya siguro yung natatandaan ko lang yung maikukwento ko. Bata pa lang ako nung marinig ko na kay Papa ang tungkol sa elemento. Wala naman siyang binabanggit kung anong klaseng elemento ang mga yon. Nagtanong ako kay Mama tungkol sa kung ano ba talaga ang elemento na tinutukoy ni Papa. Sabi ni Mama, mga masasamang nilalang na kayang manlinlang ng isip ng mga tao. Kadalasan daw sa mga ganon, nangunguha ng buhay o di kaya bangkay. Tuwing sasapit ang gabi, Sir Van, palagi kong napapansin si Papa na tulala habang nakatingin sa malayo. Pakiramdam ko noon may dinadalang problema si Papa. Natatandaan ko nung 10 years old pa lang ako nang merong kumatok sa bahay. Hating gabi na yon, Sir Van. Naramdaman kong bumangon si Papa kaya sinundan ko siya. Binuksan niya yung pinto. Nakita kong wala namang tao pero gulat na gulat ako nung pagsara ni Papa ng pinto. May mga tao na sa loob ng bahay. Nakasuot ito ng mga itim. Meron silang pinag-uusapan na hindi ko naman marinig. Agad akong bumalik sa kwarto nung makitang umalis na yung kausap ni Papa. Nagkunwari akong tulog habang nakayakap kay Mama. Nung una hindi ako nagtaka dahil iniisip kong baka isa sa mga kaibigan ni Papa. Pero sa pangalawang beses, inusisa ko na si Mama kung meron ba siyang alam sa nagiging bisita ni Papa tuwing hating gabi. Maging si Mama ay hindi rin pala alam kung sino ang bisita ni Papa na tinutukoy ko. Sabi ko kay Mama, baka nananaginip lang ako noon. Ayoko kasing magalit sa amin si Papa. Si Papa kasi ang tipo ng tao na ayaw niyang maraming tanong sa kanya o di kaya mausisa tungkol sa buhay niya. Kaya nagkunwari na lang ako noon na panaginip lang ang nakita ko. Sa pangatlong beses, Sir Van, nakita ko ulit ang mga lalaki na yon. Hindi sila mga taga ron sa amin. First time kong makita ang mukha nila. Kaya tinandaan ko talaga ang kanilang mga pagmumukha. Hanggang sa sumunod na araw, hindi ko na nararamdaman ang pag-alis ni Papa sa higaan. Hindi ko na rin nakita pa ang mga lalaki na yon. Pero simula nun, nagkasakit na ng malubha si Papa. Sobra itong namayat sa loob ng isang araw. Kaya nakakapagtaka kung ano ang sakit niya. Ayaw rin ni Papa na magpagamot sa ospital o albularyo. Ang sabi niya baka oras na talaga ng pamamahinga niya. Isang gabi nagising ako wala si Papa sa tabi ko. Kaya natakot ako. Hindi ko na ginising si Mama. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko na lang si Papa na nakahandusay sa lapag. Mulat ang mga mata. Paglapit ko kay Papa, idinikit ko ang daliri sa ilong niya. Wala akong naramdaman na hangin. Kaya naman sumigaw ako habang umiiyak dahil alam kong patay na si Papa. Pero bago yon, Sir Van, napatingin ako sa pinto na nakabukas mula sa unahan. Sa ilalim ng puno, may nakita akong mga taong nakahilera. Nagkaroon ako ng kutob na baka sila din yung palaging bisita ni Papa. Habang nagkakagulo sa loob ng bahay, lumabas ako at sinundan ang mga taong nakita ko. Pero hindi ko na sila inabutan dahil bigla silang naglaho sa dilim. Simula nang mailagay nila Mama ang katawan ni Papa sa kabaong, hindi ako sumubok na dungawin ito. Mas lalo lang akong malulungkot at hindi ko tanggap na makita si Papa na nakahiga na sa kabaong. Palagi lang akong nakatambay sa puno ng santol sa tabi ng bintana. Hanggang sa sumapit ang gabi. Nasa tabi lang ako noon ni Mama habang nagbabantay kay Papa. Ilang saglit pa umuwi na ang mga bisita namin. Kami na lang ni Mama ang natira. Napansin ko ang antok sa mukha ni Mama. Kaya sabi ko magpahinga muna siya
at ako ang magbabantay kay Papa. Hindi siya pumasok sa kwarto. Sa upuan lang siya noon humiga. Bandang 11 p.m. Inantok na rin ako. Minsan nagigising na lang ako kapag nalalaglag sa upuan ng ulo ko. Saglit akong lumabas sa bahay, Sir Van. Pero nasa bukana pa lang ako ng pinto nang meron akong mapansin sa loob. May 5 kalalakihang nakatayo sa harapan ng kabaong ni Papa. Namukhaan ko sila kahit nakatalikod ang mga ito. Sila yung palaging bisita ni Papa ng hating gabi. Nagtago ako sa sulok. Nung may lumingon sa pwesto ko, takot na takot ako ng mga oras na yon. Pagsilip ko, wala na dun yung 5 lalaki. Buong akala ko, Sir Van, hindi na sila babalik pa. Pero halos gabi-gabi na silang naroon. Tuwing hating gabi ang oras ng pagbisita nila kay Papa. Hindi ako nagtangka na lumapit kahit kanino sa mga lalaki na yon. Ibang-iba kasi ang pakiramdam ko sa kanila. Parang hindi sila tunay na tao. Kakaiba rin ang mga tingin nila. Bagay na napansin ko. Makailang beses akong tinawag ni Mama para ipakilala daw sa 5 kaibigan ni Papa. Pero hindi ako lumapit sa mga ito. Ramdam ko talaga na masama sila at may dahilan kung bakit sila naroon. Alam ko sa sariling hindi sila tunay na kaibigan ni Papa. Nung gabi na naroon yung 5 lalaki, nakatambay lang ako noon sa puno ng santol, kung saan tanaw ko ang kabuuan ng bahay. Nakikita ko rin kung sino ang tao na lumalapit sa kabaong ni Papa dahil nakapwesto ito sa bintana kung saan malapit sa santol. Tumagal pa ako ng ilang oras sa itaas ng puno. Napatingin ako noon sa ibang direksyon kung saan nakita kong sabay na naglalakad papasok sa bahay yung 5 lalaki. Lumapit sila sa kabaong ni Papa. Napansin ko ang ginawa ng isa sa mga lalaki. Yumuko ito ng konti, tapos bumuka ang bibig niya na parang may sinasabi kay Papa. Sa isip ko noon, parang may nangyayari na hindi maganda. Kaya dali-dali akong bumaba sa puno ng santol at patakbong pumasok sa loob ng bahay. Pero parang bulang naglaho ang mga lalaki na yon. Ni hindi ko man lang nakasalubong sa pinto ang mga ito. Sa huling padasal namin ng gabi para sa lamay ni Papa, bigla na lang namatay ang mga ilaw. Napasinghap ang ibang mga bisita. Nagtaka ang lahat nung mapansin na bakit sa bahay lang ang walang ilaw. Pero sa mga ibang kabahayan, may mga ilaw naman. Bigla akong napalingon sa pinto. May narinig akong yabag. Tanda na may dumating. Sinundan ng pandinig ko ang mga mabibigat na yabag. Hanggang sa tumigil yon sa harapan namin. Maya-maya pa biglang bumalik ang ilaw. Sa pagkakataon na yon, dahan-dahan akong lumapit sa kabaong ni Papa at dinungaw siya. Halos mangilabot ako sa nakita, Sir Van. Wala sa loob ng kabaong si Papa. Wala doon ang bangkay niya, kundi isang puno ng saging. "Mama!" sigaw ko. Kaya nahinto ang pagdadasal nila Mama. Nanginginig ang katawan ko habang itinuturo ang kabaong ni Papa. Lumapit sa akin ang kapatid ni Papa at saka si Mama. Paulit-ulit kong sinasabi na saging ang laman ng kabaong at hindi si Papa. Sinabi ko sa kanila na kinuha ng 5 lalaki ang katawan ni Papa at pinalitan ng saging. Kapatid ni Papa ang tumingin sa kabaong, pero pinagalitan niya ako. Hindi naman daw nawala ang katawan ni Papa. Sinabihan niya akong matulog at huwag magpupuyat dahil kung ano-ano daw ang pumapasok sa isip ko. Nakakaistorbo daw ako sa dasal. Dinala naman ako ni Mama sa kwarto. Tiningnan niya ako ng masama sabay sa bunot sa sarili niya. "Anong ginagawa mo kanina?" Galit niyang wika sa akin. Pinaliwanag ko kay Mama ang lahat, simula sa simula. Umaasa akong maiintindihan niya ako. Pero nagalit siya at wag daw akong maimbento ng kwento. Binalaan niya akong wag nang lalabas sa kwarto at matulog na lang dahil wala naman daw akong ambag. Masakit para sa akin ang masabihan ng ganon, Sir Van. Nanahimik na lang ako nun at kinatulugan ng pag-iyak. Kinabukasan, araw na ng libing ni Papa. Maaga pa lang gising na ako.
Nakadungaw lang ako nun sa kabaong. Nagtaka ako kung bakit hindi na puno ng saging ang laman nun. Samantalang kitang-kita ko kagabi na wala si Papa sa kabaong. Kahit ganon, nagpasalamat pa rin ako dahil hindi saging ang ililibing namin. Pero nung araw na yon, nakaramdam na naman ako ng kaba at kutob na may mangyayari na hindi maganda sa araw ng libing ni Papa. Halos ayokong umalis sa tabi ng kabaong ni Papa. Nakatitig lang ako nun sa salamin ng kabaong niya. Nung araw din na yon, nagulat ako nung may kamay na mabigat ang humawak sa balikat ko. Paglingon ko, nasa likuran ko ang 5 lalaki na bisita ni Papa. Biglang tumaas ang sulok ng mga labi nila. Yumuko ng konti yung lalaki na humawak sa balikat ko. "Susunod ka na," bulong nung lalaki. Kaya nangatog ang tuhod ko. Mas dumoble ang pangangatog ng tuhod ko nung magsalita ito ulit na kukunin na raw nila si Papa. Pagkatapos nilang sabihin yon, umalis na sila sa bahay. Hindi ko talaga alam kung ano ang gusto nila at bakit sila bumabalik sa bahay. Gayong hindi naman nabanggit sa amin ni Papa ang tungkol sa kanila. Nung araw din na yon, dumating ang isa ko pang tita, kapatid ni Mama. Kilala siya sa lugar nila bilang manggagamot. Habang papunta kami ng sementeryo, nakita ko ulit yung mga lalaki. Itinuro ko yun kay tita, pero sumenyas siyang wag nang pansinin. Habang binabasbasa ng kabaong ni Papa, umalis muna ako doon para umihi. Yun nga lang, pagbalik ko, nakita kong paalis na yung 5 lalaki habang bitbit ang katawan ni Papa. Nagtaka ako kung bakit hindi man lang sila nakita ng mga tao. Tatakbo na sana ako para sabihin kay Mama na may kumuha sa katawan ni Papa. Kaso pinigilan ako ni tita. Sabi niya wala na raw maniniwala sa akin kahit ni isa. Tinanong ko si tita kung bakit hindi nakita ng mga tao na kinuha si Papa. Ang sabi niya, may mga bagay daw sa mundo na dapat ay hayaan na lang. Dahil mas nakakabuti daw yon para sa kaligtasan. Hindi rin daw niya alam kung bakit kinuha ang katawan ni Papa. Pero isa lang ang sigurado siya. Magiging maayos din daw ang bangkay ni Papa sa kamay ng mga elemento na yon. Hanggang ngayon, Sir Van, hindi nalaman ni Mama ang totoo. At simula nang makuha ng mga lalaki si Papa, hindi na sila bumalik pa sa bahay. At nalaman ko rin na ang mga elementong kumuha kay Papa ay mga engkantong itim. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Bad. Sa lugar ng lola ko, maraming kakaiba. Bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag noon. Bata pa lang ako, palagi nang kinukwento sa akin ni Lola na iba ang probinsya kaysa sa Manila. Laking Manila po kasi ako na mga panahon na yon. 1 linggo lang sana ang bakasyon namin, pero nauwi yon sa 1 buwan dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Sabi ni Lola sa akin, ako daw ang pinaka-paborito niyang apo. Tulad ko, naniniwala ba kayo na kapag may bagong patay, nag-aabang ang mga aswang sa libing? Ako si Jasmine at ito ang kwento ko. Sa edad na 19, sa edad na 19 years old, nakasama ko pa si Lola Sabel sa edad niyang 70. Bihira na lang ang mga matandang tulad niya ang makaabot sa ganong edad. Talagang paswertihan na lang. Isang gabi, mahimbing na ang tulog ko na mga oras na yon. Bigla na lang akong napabalikwas ng bangon nung marinig ang ingay sa kabilang kwarto. Lumabas ako para tingnan si Lola. Dahil nung mga panahon na yon, hindi maganda ang pakiramdam niya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto niya. Nakita akong nakahiga siya at nahihirapang huminga. Lumingon ito sa akin na siyang ikinatakot ko. Kakaiba kasi ang uri ng tingin ni Lola. Sumenyas siya sa akin na pumasok ako at lumapit sa kanya. Umupo ako sa tabi niya. Napansin kong dahan-dahan niyang inangat ang isang kamay. Inabot ko yon at hinawakan. Pero may isang bagay siyang inilagay sa kamay ko.
isang bilog na kulay bato. Medyo inilayo ko yon nung malanghap ang amoy. Sobrang langsa. Hindi ko tinanggap ang bagay na yon, Sir Van. Dahil hindi ko naman alam kung ano yon. Saka sa tingin ko isa lang yung Holland na pwede kong bilhin sa tindahan. Bumalik ako sa kwarto at iniwan si Lola. Humiga ako sa kama. Handa na sana ako matulog nang may marinig na naman akong yabag sa kwarto ni Lola. Hindi ko na lang yun pinansin at hinayaan ang sarili na lamunin ng antok. Kinabukasan nagulat na lang kami nung wala nang buhay si Lola. Hindi na siya humihinga pero dilat ang mga mata. Hindi ko rin nakita sa loob ng kwarto niya yung bagay na kulay itim. Pinaglamayan namin si Lola ng isang gabi lang. Kaya doon ako nagtaka dahil sa ibang lamay umaabot ng 9 days bago ilibing ang bangkay. Pero sa probinsya na yon, ibang-iba sila. Sabi kasi ni Papa, yun daw ang habilin ni Lola palagi sa kanya. Na kung sakali man na mamatay siya, isang gabi lang dapat ang lamay. Sabi ko noon, wala namang magagawa si Lola kung paabutin namin ng 9 days. Pero sagot ni Papa, hindi pwede. Dahil mabigat daw para sa paglalakbay ng kaluluwa ni Lola ang hindi namin pagsunod sa kahilingan niya. Kaya naman halos mapuno ang labas at bahay ni Lola sa dami ng tao. Si Lola kasi mahal siya ng mga kapitbahay niya dahil sa pagiging mabait niya sa lahat. Tumulong ako sa pag-aasikaso ng mga bisita para pameryendahin. Pagdating ko sa labas, may isang babae at lalaki ang hindi man lang kumibo sa tabi. Kaya naman lumapit ako sa kanila, saka iniabot ang sopas. Pero tumanggi sila. Hindi raw sila kumakain ng ganon. Napakunot noon naman ako dahil bago lang ang mukha nila para sa akin. Tinanong ko sila kung taga dun ba sila sa lugar na yon. Nagpalitan ng tingin ng dalawa, saka sumagot yung babae. Sumama lang kami sa isa naming kaibigan. Nung marinig yun, iniwan ko na sila doon. Pero bigla na lang may humawak sa braso ko. Nung lingunin ko ito, yung babae ang humawak sa akin. Sabi niya, kung pwede daw ba makita ang bangkay ni Lola sa loob. Nung una, hindi ako nakasagot agad. Pero sabi nung lalaki, isa daw kasi sila sa natulungan ni Lola nung nabubuhay pa ito. Kaya kung ayos lang daw sa akin, baka pwede nilang masilip si Lola. Sinamahan ko sa loob yung dalawang tao na yon. Pumwesto lang ako sa likod nila habang nakatingin sa mga kilos nila. Napakunot noo ako nung biglang nagkatinginan ng babae sa kalalaki. Napansin kong parang may ibig sabihin ang palitan nila ng tingin. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang kakaibang ngiti na sumilay sa babae at ang biglang paglabas niya ng dila. Napansin kong hinawakan siya ng lalaki na para bang pinipigilan sa susunod na gagawin. Bigla akong ipinilig ang ulo dahil kung ano-ano ang tumatakbo sa isip ko. Lumapit sa akin ang dalawa, tapos nagpaalam na. Ang sabi pa, babalik na lang daw sila sa araw ng libing ni Lola. Bigla na lang akong napatakip sa ilong ko nung malanghap ang amoy ng dalawa. Ang baho ng amoy nila, parang mga nabulok na laman loob. Tapos amoy dugo na natuyo na para bang kalawang. Ganun na ganun din ang amoy ni Lola nung nabubuhay pa. Bumalik ako sa tamang wisyo nang tapikin ako ni Mama sa pisngi. Tinanong niya ako kung bakit nakatulala daw ako. Sabi ko namimiss ko lang si Lola kaya hindi ko siya agad napansin. Pinatulog na ako ni Mama. Sabi niya marami naman daw ang magbabantay kay Lola na kamag-anak namin. Pero hindi ako dinalaw ng antok, Sir Van. Habang nakatulala lang ako noon sa kisame ng kwarto, may narinig ako sa labas na huni ng isang sisiw. Natatandaan kong wala naman kaming alaga na manok. Maging ang kapitbahay namin ay wala din. Paikot-ikot lang yung sisiw sa labas ng bahay. Kaya kinilabutan ako. Hanggang sa nawala yon. Pero narinig ko na naman ulit. Sa pagkakataon na yon, Sir Van, nasa loob na ng bahay yung sisiw. Ang ginawa ko, lumabas ako ng kwarto. Nagtaka ako kung bakit nasa ibabaw ng kabaong ang sisiw na kulay itim. Pansin ko lang din ang mga mata nitong parang umaapoy ang kulay.
Paikot-ikot lang yung sisiw sa ibabaw ng kabaong ni Lola habang tumutuka. Hinuli ko ang sisiw na yon at kinulong sa balde. Pero bago yon, kinuhanan ko ito ng litrato at sinend sa kaibigan kong taga Manila. Ang sabi ko, ipakita niya yung litrato sa lola niya dahil hindi maganda ang kutob ko sa sisiw na yon. Agad namang nag-reply ang kaibigan ko. Pinapasabi raw ng lola niya na mahigpit kong bantayan ang bangkay ni Lola, lalo na kapag nailibing na raw ito. Wala namang nabanggit ang kaibigan ko kung bakit ganun ang sinabi ng lola niya. Basta raw gawin ko ang sinabi ng lola niya dahil hindi normal ang pagkatao ni Lola at may iilan daw na nag-aabang sa katawan ni Lola sa oras na mailibing ito. Napansin ko rin nung gabi na yon, Sir Van, ang tagal ng oras para mag-umaga. Bandang 12:00 ng madaling araw, muli akong nagising dahil sa ingay ng mga ibon sa paligid. First time kong makarinig ng mga huni na nagpapalitan. Para silang mga nag-uusap. Bigla naman akong pinagtayuan ng mga balahibo. Hanggang sa nakatulog na ako. Nagising na lang ako noon dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Agad akong bumangon nung maalala yung sisiw. Sinabi ko yun kay Mama. Ang sabi niya gusto raw niyang makita. Pero nung tinignan namin sa pinaglagyan ko, wala na doon ang sisiw. Isang maliit na balahibo lang ang naiwan. Nasa sementeryo na kami. Hapon na namin inilibing si Lola. Mga bandang 5:00 na yon sa pagkakatanda ko. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Nakita ko yung babae at lalaki na naroon din pala sa libing ni Lola. Iginala ko ulit ang mga mata nang matapat yon sa mga puno sa unahan namin. May mga taong nakatayo doon bawat puno at may tigdalawang tao. Napansin ko ang kakaibang titig nila sa kabaong ni Lola. Palihim kong kinuhanan ng mga ito ng litrato kasama yung lalaki at babae. Bigla ko kasing naalala yung chat ng kaibigan ko. Pagpatak ng 6:00, Sir Van, halos ayokong umalis doon dahil may nararamdaman akong mga presensya sa paligid. Sinabi ni Mama na umuwi na kami dahil mukhang uulan pa raw ata nung araw na yon at mag-aayos pa kami ng gamit sa bahay bago bumalik sa Manila. Pero ang sabi ko, doon muna kami kahit ilang oras pa o di kaya ay iwan muna nila ako. Pero sabi ni Papa, medyo malayo ang sementeryo na yun sa bahay. Delikado daw na umuwi ako mag-isa kapag inabutan ako ng gabi sa daan. Wala akong nagawa kundi ang sumama kila Mama. Pero pagsapit ng 7:00, bumalik ako sa sementeryo. Ginamit ko ang bisikleta ng pinsan ko. Nung malapit na ako kung saan nakalibing si Lola, bigla akong nagtago sa isang nicho. Kitang-kita ng dalawa kong mata na may mga taong nakapalibot sa libingan ni Lola. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nung makita ang ibang tao na gumagapang sa lupa na parang mga palaka. At ang hindi ko inaasahan na makikita ay yung hinukay nila ang libingan ni Lola at kinuha ang katawan sa kabaong. Pinagtulungan nila itong buhatin papasok sa kakahuyan. Napalingon pa sa pwesto ko yung dalawang tao at nakilala ko ang mga ito. Sila yung nakilibing kay Lola at yung pumunta sa bahay nung araw ng lamay. Dali-dali akong umuwi at sinabi kay Mama ang nakita. Pero sabi ni Mama, puro daw ako kahibangan. Sino naman daw ang magkaka-interes sa bangkay ni Lola para hukayin sa libingan? Kinabukasan, dinala ko si Mama sa puntod ni Lola. Halos hindi rin siya makapaniwala sa nakita. Doon niya lang napagtanto na totoo ang mga sinabi ko. Nai-report na rin namin ang nangyari, Sir Van. Kaya naman naudlot ang flight namin pabalik sa Manila nung araw na yon. Ipinakita ko kay Mama at Papa ang picture ng mga tao nung araw ng libing ni Lola. Sabi ng pinsan ni Mama, hindi raw pamilyar sa kanya yung mga mukha na yon. Hindi raw taga ron ng mga taong yon. Hanggang sa makauwi kami ng Manila, Sir Van, ipinakita ako sa lola ng kaibigan ko yung mga picture. Sinama ko rin si Mama at Papa para malaman nila ang sagot. Ayon sa lola ng kaibigan ko,
kung maniniwala daw ba kami na aswang ang mga taong nasa picture. Nagulantang kami sa narinig, pero pinaliwanag niya ang lahat. Balbal daw ang tawag sa ganong aswang na kumakain ng patay pagkatapos mailibing. Kung hindi raw siya nagkakamali, bago pa raw mamatay si Lola, nakaabang na ang mga ito at naghahanap pa lang ng tamang tiyempo. At ang mas hindi namin tanggap ay ang malaman na isang balbal din pala si Lola na matagal na nitong tinago sa amin. Saka ko lang na-realize yung mga kwento ni Lola sa akin nung nabubuhay pa siya. Sabi pa nung lola ng kaibigan ko, mabuti na lang daw hindi ko tinanggap yung itim na bilog mula kay Lola. Dahil kung tinanggap ko raw, baka isa na rin akong balbal noong mga panahon na yon. Hanggang ngayon, Sir Van, na meron na akong anak, hindi ko pa rin kayang tanggapin sa sarili ang tungkol kay Lola at sa mga nangyari. Hi, Sir Van. May karanasan din akong hindi malilimutan tungkol sa kaibigan kong si Lori. Ako nga pala si Mika. Nung nabubuhay pa ang kaibigan ko, kami ang palaging magkabanding. Kaya halos lahat ng mga taong naging bahagi ng buhay niya ay kilala ko at kaklose ko din. Puwera na lang sa tiyahin niyang tahimik at mapagmasid ang mga mata. Sa tuwing nakikita ko ang tiyahin niyang yon, ay kinikilabutan ako. Ilang beses ko ring napansin ang kakaibang tingin ng tiyahin ni Lori sa kanya. Sinabi ko yun sa kaibigan ko. Ang sabi niya, ganun lang daw talaga ang tita niya. Huwag na lang daw pansinin. Noong mga panahon na yon, Sir Van, kinuwento sa akin ni Lori na hindi maganda ang ugnayan ng pamilya niya sa tita niya. Wala naman siyang nabanggit na dahilan, basta raw hindi nag-iimikan ng papa niya, saka ang tiyahin nito. Gayong magkapatid naman ng dalawa. Hanggang sa hindi nakatiis si Lori. Kinuwento niya sa akin kung bakit gano'n ang pamilya nila. Nung bata pa raw siya, nakikita niyang close ang papa niya at saka ang tiyahin niya. Sa magkakapatid daw, ang papa niya at tiyahin niya ang pinakadikit sa isa't isa. Nagkalamat daw ang mga magandang relasyon ng magkapatid nung namatay ang panganay na anak ng tiyahin niya. Hindi naman daw sinasadyang mabangga ng papa niya yung pinsan niya na anak ng tiyahin niya. Yun daw ang simula ng pagbabago sa pamilya nila. Naging tahimik ang tiyahin niya at hindi nila makausap. Ang ikinakatakot daw ni Lori ay yung mangyari ang banta ng tiyahin niya sa papa niya. Buhay ang kinuha mo, kaya buhay din ang kapalit. Alam daw niya ang ibig sabihin ng mga salita na yon, kaya nag-iingat silang lahat sa tiyahin niya. Sa tuwing nakikita daw niya ang tiyahin niyang yon, may napapansin siyang kakaiba, na parang iba na ang aura nito kaysa sa dati. Ilang araw ang lumipas, Sir Van, nang mapansin kong hindi nakakapasok si Lori sa school. Nabalitaan kong may malubha daw itong sakit na hindi matukoy ng mga doktor. Nung mabalitaan ko yon, agad akong bumisita sa bahay nila at doon ko nakita na nakahiga siya sa upuan. Lalapit na sana ako ng pigilan ni Tito, papa ni Lori. Ang sabi niya, hindi raw kaaya-aya ang amoy ni Lori. Pero bilang isang matalik niyang kaibigan, hindi ko yun pinansin at lumapit sa kaibigan ko. Ngumiti ito nang makita ako, Sir Van. Napatakip ako sa bibig nang makita ang itsura ng kaibigan ko. Kalbo ang sa unahang bahagi ng ulo niya. Nag-iiba na rin ang kulay ng balat niya. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari dahil nung huli naming pag-uusap, maayos pa ang katawan niya. Umiling ito sa akin habang hindi ko maintindihan ang sinasabi. Lumapit sa akin si tita at sinabi na simula nang magkalagnat si Lori na wala daw ang boses nito. Napansin kong may malaking buko lang tumubo sa leeg niya. May alam ako sa mga ganong senyales. Sa isip ko noon, hindi kaya binarang ang kaibigan ko. Pero malaking katanungan sa isipan ko kung sino ang gumawa nun. Dahil wala naman akong natatandaan na may kaaway ang kaibigan ko. Hindi ko muna sinabi sa magulang niya ang nasa isip ko. Ilang araw ang lumipas. Nakita ko na lang sa social media na kumalat ang isa sa mga post ng pinsan ni Lori. Picture yon ng kaibigan ko habang may caption na rest in peace.
Unang gabi ng lamay ni Lori, naroon ako sa Urban. Halos lahat ng kakilala namin naroon din para sa pakikiramay. Biglaan ang pagkamatay ng kaibigan ko sa hindi malaman na dahilan. Habang nagdadasal ang mga matatanda, abala naman ako noon sa pagbibigay ng merienda. Napalingon ako sa labas ng bahay nila Lori. Nakita kong nakatayo ang tiyahin niya doon. Bigla itong napalingon sa akin at tinitigan ako, kaya gumanti rin ako. Hanggang sa umalis ito nang hindi man lang sumilip sa kabaong ng pamangkin niya. Yun ang kauna-unahang pagdududa ko, Sir Van. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang kumilos ang dalawa kong paa para sundan yung tiyahin ni Lori. Hindi ko ito naabutan dahil pumasok na ito sa loob ng bahay. Aalis na sana ako nang may marinig akong boses na humahalakak sa loob ng bahay ng tiyahin ni Lori. Naghanap ako ng pwedeng masisilipan hanggang sa napunta ako sa ilalim ng bahay. May siwang doon kaya nakita ko kung ano ang ginagawa ng babae na yon. Nakaluhod ito sa lapag habang may hawak na garapon. Tama nga ang hinala ko nung una pa lang na mambabarang ang tiyahin ni Lori. Nagsisimula pa lang ako. Rinig kong uwika nito habang hawak ang litrato ng kaibigan ko. Umalis na ako doon, Sir Van, dahil baka makita ako at madamay pa. Nung sumunod na gabi, napakunot noo ako dahil nakita akong sumilip sa kabaong ni Lori ang tiyahin niya. Hindi ko na lang binigyang pansin at hinayaan na lang siya. Isang gabi, Sir Van, nagulat ako nung narinig na napasigaw sa gulat ang mama ni Lori. Nakatingin ito sa kabaong ng anak niya na para bang may kakaibang nakita sa loob. Sumilip ako nun, maging ako ay nagulat din sa nakita. May ilang piraso ng uod sa loob ng kabaong ni Lori. Nung kami-kami na lang ang naiwan, binuksan nila ang kabaong saka kinuha ang mga uod. May formalin naman bakit siya inuod agad? Rinig kong wika ni Tito. Doon ko na sinabi sa kanila na baka binarang si Lori. Pero ang sabi ng mama ni Lori, wala naman daw silang kaaway na pwedeng gumawa nun sa kanila. Saka kung meron naman daw, wala silang ideya kung sino. Hindi ko sinabi sa kanila yung tungkol sa nakita ko dahil ayoko talagang madamay. Pangatlong gabi, Sir Van, ng lamay ni Lori. Mas dumami ang uod na gumagapang sa loob ng kabaong at katawan ng kaibigan ko. May mga kumalat na pula sa mukha ni Lori at may mga butas na maliliit doon kung saan lumalabas ang mga uod at iba't ibang insekto. Hindi na pinatapos ang 9 days ni Lori sa bahay nila dahil habang tumatagal, inaagnas na ang katawan niya kahit may formalin naman. Sa araw ng libing ni Lori, marami ang dumalo. Maging ang pamilya ko ay sumama din sa akin. Pag-uwi namin sa bahay nila Lori, isa sa mga pamilya ko ang nagsabi na binarang nga ang kaibigan ko. Humingi ng tulong sila tita at tito na kung pwede nilang malaman kung sino ang gumawa nun sa anak nila. Hindi rin sinabi ng isa sa pamilya ko ang totoo. Ang sabi lang niya, ibabalik daw niya yung mga ginawa kay Lori sa mambabarang. Maghintay lang daw sila ng ilang linggo at malalaman namin kung sino talaga yon. Nauna nang umuwi sila mama at papa habang ako naiwan. Pagsapit ng hapon, narinig namin ang boses ng tiyahin ni Lori na parang naghihingalo sa sakit. Dali-dali kaming lumabas sa bahay nung marinig ang sigaw nito. Hindi pa kami nakakalapit nun nang lumabas sa bahay nito ang tiyahin ni Lori. Nagulat kami sa nakita. Buhay pa siya pero may mga uod nang lumalabas sa katawan niya. Saka ako naalala yung sinabi sa amin nung kapamilya ko na ibabalik niya sa mambabarang ang ginawa nito kay Lori. Medyo natuwa ako nun dahil deserved nung babae na yon ang nangyayari sa kanya. Hindi na rin ito makapagsalita pa katulad ng sa kaibigan ko. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Sir Van. Alam niyo na siguro kung anong nangyari sa tiyahin ni Lori. Maraming salamat po sa pagbabasa.